Hello mga guys! This is Inorodon speaking. And welcome sa aking first episode ng aking podcast series. This is what we call the so-called updates na kung ano nga ba ang mga nangyayari sa loob ng isang typical na anime-related social events ngayon. Anime and cosplay events. You say, this is my AniCoscom Live! In this first episode, bakit nga ba ang daming mga anime cons dito sa Pinas? Mostly mga free admission events, entrance is free, so then madalas silang nag-a-appear sa mga activity centers ng mga malls and other spacious venues. So going back to the question, why are there so many anime conventions dito sa Pilipinas? So may mga rason kung bakit ang daming mga anime cons dito. Una sa lahat ay ang malakas na cultural affinity sa Japanese-related media. Ayan, syempre, hindi mawawala ang mga anime sa mga ganitong social events. Especially doon sa mga mainstream anime tulad ng Dragon Ball Z, Sailor Moon, Naruto, One Piece. Well, alam niyo na. Uy, labas sa mga batang 90s dyan ng mga fellas. Shout out! And speaking of Japanese media dito sa Pinas, medyo malaki pa ang fan-based community niya. So mostly, mga kabataang Pinoy ngayon, kumbaga, nagiging mga clients sila ng mga ganitong uri ng media. Mga kabataang Pinoy today, mga number one na clients ng mga ganitong mga mass gathering events. Yun nga, yung mga anime-related social events. That time, wala pang social media noon. So, hindi pa uso noon nung mga early 2000s. Umaasa talaga tayo sa mga magazines, sa mga newspapers, and flyer ads para makita ang mga ganitong mga news about these such events. Pero ngayon, dahil sa social media and internet, nalalaman na natin kung may mga ganitong anime-related social events na nangyayari near in our place. And then, dahil sa social media today, younger people today and people of the present time ay may power na to organize their own social events. Like this anime-related social event. Yung nga, yung mga anime tsaka cosplay events. At dahil nga maraming local anime convention dito sa Pinas, syempre marami na rin mga kabataang Pinoy na natututong mag-cosplay din. Syempre, so maraming nagko-cosplay ngayon in the present time. So kung napanood nyo po yung aking interview video series dito sa YouTube, yung Hobby Talking series, so kumbaga, kapag pinanood nyo po yung episode 10, nandun yung tungkol sa cosplay. Panoorin nyo po yun sa Hobby Talking by Inorodons on YouTube. Also, bukod sa mga cosplayers, may mga aspiring idols at performers ang gustong mag-perform din sa stage as guest performers. Speaking of performers, sa ibang topic pa itong pag-uusapan. So abangan to if necessary. So, another reason din kung bakit marami ang mga anime conventions dito sa Pinas is that, alam mo na, of course, yung tinatawag nilang marketing strategy. We do have a lot of anime con organizers or groups na nag-exist dito sa bansang Pilipinas. So, I can name those. We have Cosplay PH, we have Ozane Events, we have HobbyCon, and also may mga minor or yung mga young fellow people natin dyan na nagiging mga aspiring na organizers na rin ng mga ganitong anime-related social events. So, ang importante dito is the income of the people who organize some events like this. So, kapag wala silang income, malamang hindi sila makakapag-organize ng mga ganitong uri ng social events. So, paano ba sila makakakuha ng income? Firstly, sa mga booths na pinarerenta sa mga cosplayers at exhibitors. So, organizers to pay somehow the rent space of the venue. Tapos, yung parte ng ginagastos ng mga guests at mga exhibitors ay napupunta sa mga organizers. So, I think for me, that's how it goes. Pero organizing an event takes more than an investment of money. So, you have to get respective permits din. So, yun. So far, ito lang madetalye ko sa inyo. So at least you got an idea, right? On how to organize an event. Basically, you have to invest a lot of money. And of course, you have to get some respective permits from the venue that you chose to where to organize your event. So another thing why anime cons sa Pinas are happening every weekend is the fast growing of its fan base, the anime and cosplay hobbies.
Siyempre, nandyan yung mga popular anime series katulad ng Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, at syempre yung mga non-Japanese anime natin tulad ng K-pop Demon Hunters. Yeah, K-pop Demon Hunters sa Netflix, ganyan. So, meron din tayong mga tinatawag na mini-cons or yung mga tinatawag nilang mga maliliit na anime cons. Tawag doon mga mini-cons. Yeah, syempre maliit. Kumbaga, parang isa lang siyang tinatawag na pop-up events o yung mga events na nagpa-pop up in the middle of nowhere. It's either on the malls o kaya sa mga park o kaya sa mga labas ng mga malls or something like that. So then, katulad ng mga binanggit ko, yung mga anime con organizers can get income by means of their sales of tickets, booths, and exhibitors, rental fees. Yan, mga sponsorships, mga brands, at kung meron, yung mga food stalls. Dun sila kumikita ng pera. Galing dun sa mga said na ganyan. Mga sales of tickets, booths and exhibitors, and the like. So then, marami ding mga malls sa Metro Manila ang nakikipag-partnership sa mga anime con organizers. At nagkakaroon ng mga events every weekends upang ma-attract ang mga mall goers natin. So karamihan kaya sa mga anime con dito sa Pinas ay decentralized. So what does that mean na decentralized ang mga anime cons dito sa Pinas? So kada weekends, may mga nangyayaring ganitong event sa Metro Manila for example. And then the following week, sa ibang location naman other than Metro Manila, o kaya naman nangyayari naman ang mga events. Minsan sabay-sabay sila sabay-sabay sila nangyayari one after another. So for example, may event na ganito nangyari sa Ayala Malls, Manila Bay on the following weekend, Saturday and Sunday. Tapos may event na nangyari na ganito sa Robinson's Galleria South na also on the same day. So coincidentally, nangyayari sila at the same time. Mapapa-decide kung anong event ang pupuntahan ng tao dun sa malapit sa Galleria South or dun sa Ayala Malls, Manila Bay na kung saan marami ang pumupunta at dumadalong mga cosplayer at mga con-goer doon. So, isa ding marketing strategy din yung mapapunta mo yung tao sa isang con na kung saan magaganda ang mga lineup of guests, for example. Isa ding marketing strategy is the guest performers, mga cosplayers, etc. Yan. So for the crowd control, so para hindi dumami ang tao sa isang event, ang ginagawa is mag-organize sila ng event na magtatapat no sa isa pang event. So that is para mabawasan at magkaroon ng crowd control at hindi mag-overload yung isang event. So that's why isa rin sa mga reason kung bakit ang dami ng mga anime con dito sa Pinas. Meron din sa Cebu, meron din sa Davao, meron din sa Metro Manila, meron din sa ibang parte ng South o kaya sa North. At least, nadi-divide yung community sa mga na-evenly distribute kaysa mag-concentrate sila sa isang lugar, kunyari sa Metro Manila kung saan maraming tao. At least, hiwa-hiwalay. And so, sa mga anime-related social events na may ganitong theme or niche, so such as that, ang ganitong event ay pang video games lang. For example, si RetroCon o kaya si Geekpop. Ayan, ang usually mga themes nila ay mga video games theme. O kaya naman, nakafocus sa isang series. Like, itong event na to para sa Pokemon-related na topic. So mostly, puro Pokemon lang yung makikita mo dun sa isang event. At walang masyadong mga ibang cosplayer na ibang series na ganito. So mostly, mga series focus na convention or events. So mostly, ang mga ganitong social events ay nangyayari kada weekend. Mostly sa Fridays or sa Saturdays or even Sundays ng bawat linggo. And with the power of social media, nalalaman ng mga publiko kung kailan nangyayari ang ganitong social event na malapit sa kanilang lugar. So kada weekend may mga cons na nangyayari. Nung that time, wala pang social media. Wala akong idea kung anong mga events ang nangyayari nung that time. Kung may private event ba yan o public event. So, wala akong idea. Kaya, nagre-rely lang ako mostly sa mga newspapers o kaya sa mga flyer ads. At doon ko nalalaman. Pero ngayon, as of the present time, dahil may social media na tayo, Facebook, X, kahit anong platform na saan mo makikita ang news, nalalaman mo agad kung anong anime-related na social event ang pupuntahan.
is because you will see their post at nakikita mo agad kung anong date, kung kailan nangyayari ang event. So ayan, dahil sa social media, ayan, nalalaman ng mga publiko kung kailan nangyayari ang ganitong social event na malapit sa kanyang lugar. So ayan guys, at least may idea na kayo kung bakit merong AnimeCon na nangyayari sa bawat weekends na bawat buwan-buwan, bawat taon. So ito lang ang tanong na masasabi ko na, bakit umattend ka ng AnimeCon today? At sino ang gusto mong makitang cosplayer na kaibigan mo? Ikaw lang ang makakasagot ng katanungan na yan. So pwede mo namang isapubliko ang sagot kung gusto mo. Bahala ka na. So guys, and this ends our first episode. Kung may katanungan kayo, you can drop your comments in the comments section. So yun nga, don't forget to like, follow, and subscribe to my Facebook page and to my YouTube channel as well. Just search Inoridons on YouTube or Facebook. Who knows na may mga contents ka pang hindi nakikita sa mga feeds ko. Have a good day, everyone! See you on the next episode. Don't forget to like, follow, and subscribe.